mapupunta rin yan sa Kongreso yung mga yan. Diba? Okay. Ito mga kababayan, pag-usapan naman natin yung dalawang mukha ni Bato. O JP, ano yung dalawang mukha ni Bato? Mga kababayan, kasi itong si Senator Bato ay may hiwalay na statement. Asa pa itong si Senator Bato? Pero nyo, dapat siguro itong si Senator Bato mag-inhibit kung sakaling manalo. Ito po kasi yung binitawan niyang salita mga kababayan. Teka lang. Oy, bakit ganun? Kulang-kulang yung mga ano natin Ayan, sorry. Pasensya na. Sabi ko na nga ba may problema net kanina eh. Bitin yung mga nai-upload eh. Buti na lang medyo maayos-ayos na. Ayan po ang sinabi ni Senator Bato, mga kababayan. Sabi niya ganon, ito yung una sabi niya, kapag kami ni Senator Bongo ay hindi manalo next year, wala nang haharang sa impeachment ni VP Sara Duterte. So, ibig sabihin, kamping-kampe kay Duterte. Ibig sabihin, mga kababayan, ang gagawin nila ay papabor talaga not to impeach VP Sara Duterte. Eh, yung pangalawang mukha ni Bato, tingnan natin naman. GP, anong sinabi niya? Sabi niya dito, alam naman natin na itong impeachment is a political exercise. But, still, as a sitting judge, wow! Wow! Senator Bato, yes, makakaupo ka pa kahit papano. Diba kung uumpisa nito ng June 2, makakaupo ka pa as a sitting judge. Pero ang tanong, makakaupo ka ba permanent as a sitting judge? Diba? Ilang buwan ka pa ba pagkatapos ng resume ng session ng Senado? Sabi niya kasi dito, but I still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Dalawang mukha talaga ni Bato, mga kababayan, no? Tingnan nyo. Diba? Alam nyo naman si Senator Bato masyadong madrama ito eh. Bakit ko nasabing madrama? Yung paiyak-iyak niya na yan ng pagkatanggal ni Mig Zubiri bilang isang Senate President. Diba? May payakap-yakap pa, mga kababayan, doon sa asawa ni Mig Zubiri. Pinagtanggol pa ni Mig Zubiri. Ang sinabi niya ay, kakandidato ko yan, iikot ko yan sa buong Mindanao, sasamahan ko yan si Senator Bato. Dahil sa lahat ng PDP, siya lang ang hindi tawag dito, nag-tridor sa akin. Pero yun pala, mga kababayan, malaman-laman mo, isa pala siya doon sa mga pumirma para ma-impeach, para matanggal itong si Mig Zubiri as Senate President. Diba? Tapos ngayon sasabihin mo, ikaw, pag kayo ay natanggal, kasi parang pinipresume niya, mga kababayan, na siya ay matatanggal na. Kaya kailangan, nananawagan siya sa taong bayan, kailangan manalo kami. Kailangan iboto nyo kami, mga pro-Duterte, para may magtanggol kay Sara. Tapos ngayon, mga kababayan, biglang sasabihin niya, but I'm still a sitting judge, I have to maintain political neutrality. Sinabi mo na pagtatanggol mo si Sara Duterte, tapos ngayon, mananatili kang political neutrality? Kailan pa magiging neutral ang nagbigay ka na ng pangunahing statement mo to protect Sara Duterte? Diba? Mga kababayan, yan yung sinasabi ko kanina, na kung itong si Bato dapat mag-inhibit, tama rin yung ginawa ni Erwin Tulfo kanina. Nakakahiya kasi, mga kababayan, ang isang tao na pipirma doon sa para ma-impeach si Sara Duterte ay magiging sitting judge, 'di ba? Doon sa trial sa Senado. Matik 'yun. Sasabihin ng tao, ay wala 'yan. Ano 'yan bumoto nga 'yan ng para ma-impeach si Sara, isa 'yan sa pumirma. Ano pa nga aasahan natin diyan? Ganun ang sasabihin ng tao. Sa makatuwid, mga kababayan, para hindi po tayo pag-isipan ng hindi maganda
Kasi I assume and I presume, mga kababayan, na itong si Erwin Tulfo ay makakaupo talaga sa Senado. Base na rin sa kanyang sinabi kanina, 'di ba? Hindi niya man pinangungunahan, mga kababayan, pero optimistic itong si Erwin Tulfo na siya po ay makakaupo sa Senado at magiging sitting judge doon sa trial ni Sara Duterte. And if that happened, nakakahiya. Siyempre, mas maganda kung sinabi na wala kang kulay. Mas maganda, mga kababayan, sana nga, totoo, na para sabihin lang na walang kulay, baka mamaya magulat kami pag nakaupo ka na, pro Sara ka na, ha? Sana hindi ako nagkamali. Mga kababayan, balikan natin yung video na to pagkatapos pagtawanan nyo ako. Pag halimbawa itong si Erwin Tulfo, "Oy, GP, balika! Sabi mo, wala siyang kulay. Ngayon lumalabas na, pro Duterte talaga. Ginamit lang ang administrasyon." Ay putya. Mga kababayan, siguro baka isang linggo akong hindi mag-vlog. Di ba? Oh. Sabi ni Ma'am Flor de Lisa Iturralde, isa rin adik si Bato kasi iba-iba ang mga salita niya. Duterte style, tigil na budol-budol. Sabi ni Judy Batan, may paglalagyan si Baste kung sinampal niya si General Torre. Correct. 'Di ba? Sabi naman General Torre, subukan niya. Hindi niya talaga kayang gawin 'yan. Sabi ni Brenda Cabato, no to Bato, Bongo, kasi Duterte din yan. Tama po. Teresita Ayag, kasi naisip ni Bato na konti lang ang supporter ni Sara ngayon. Kaya bumabaliktad si Bato. Hindi naman bumabaliktad si Bato eh. Actually, mga kababayan, sabi nga niya dito, magiging neutral daw siya. Ano lang niya yan, pautot? Ang tanong nga, bago mo sabihin neutral ka, mananalo ka ba? Kasi I assume and I presume na ang 20th Congress na ang mamumuno or magpapatuloy ng impeachment trial kay BP Sara. So sabi niya, but still, as sitting judge, I have to maintain political neutrality. Bato, umaasa ka pa talaga na mananalo ka na kanang tinapa? Simple lang. Ang basehan namin sa'yo, Duterte lang paglilingkuran mo. Pangalawa, Bopols ka. Title lang ng pambansang awit, hindi mo alam. Naging general ka pa. Naging senador ka pa. Tapos katangahan ang pinapairal mo. Sinong boboto sa'yo? Tapos ngayon gusto mo sa Senado, tumaas ang sweldo ng mga senador. Para saan? Magpayaman kayo doon? Mabuti naman sana kung worth it. Natasan ng sahod ninyo kung may ginagawa kayo. Diba? Sabi ni Maylene Balawag, rason ng traidor yan. Yes, of course. Rason lang ni Bato yan na siya ay magiging neutral. Kailan magiging neutral yan? Ay himod puwet sa Duterte ang gago na yon. Oy, GP, grabe ka magmura. Sorry. I'm just carried away. Grabe. Diba? Akalain nyo yun, mga kababayan, na nagkamali tayo ng mga ibinoto, akala natin maglilingkod sa taong bayan. Yun pala, touch me not, maglilingkod lang sa isang tao doon sa puon nila. Kakahiya. Anyway, maraming salamat po, mga kababayan. Magandang hapon po sa ating lahat, ha. Salamat po sa 1 oras at 20 minuto na pagsasama natin muli. Thank you so much. At pagpalain po tayong lahat, mga kababayan. Maraming salamat po muli. Buyers. Tama po, Elena Umpoy. Ang laki na nga ng sahod nila, di ba? Oh. Tapos gusto pa pataasin yung sahod nila. Tapos walang gagawin.